Meron po tayong serye na ngayong buwan ng August. Ang serye po natin ay Healing. At napag-alaman po natin in the past na ang kalooban ng Diyos ay kagalingan sa atin. Ang sabi ng Bible, God sent His Word so that we will be healed and delivered from destruction. Ang sabi ng Panginoon, I wish above all things, brethren, by the mercies of God, and I wish above all things, brethren, that thou may prosper, be in health as your soul prospereth. So, prosper your soul, and hindi lang po yung basta soul, kundi pati yung physical being natin ay magkaroon po ng matinding kalusugan. Mga minamahal na kapatid, ang ngayong araw na ito, ang ating pong topic ay mga balakid. Bakit hindi po natin nararanasan ang himala ng Diyos? In the Bible, many miracles had been recorded, at they were recorded not for nothing. Ang sabi po ng John chapter 20, and the miracles that were written, they were written for the purposes of believing in the Son of God. Ang dahilan kung bakit daw po naisulat ang mga himala ng Diyos para ikaw at ako ay manampalataya. At marami pang mga himala ang hindi naisulat. At naisulat ang naisulat for you and me to believe that Jesus is indeed the Son of God. And He does a miracle. Amen. Amen. So, ulitin ko po yun ang mga himala at mga tanda sa Biblia na naisulat yun para ikaw at ako ay manampalataya. Pagpapatuloy ngayon, gusto ko pong tingnan natin yung mga ilang balakid sa pagtanggap sa himala ng Diyos. Now, in the Bible, in 2 Kings chapter 5, verse 1 to 19, and we will read in Tagalog, at bihira lang po akong magbasa ng Tagalog dahil po mahirap gumawa ng outline na pang Tagalog. Mas madali pong gumawa ng sermon outline na English. Pero hindi po ako masyadong magaling mag-English, konti lang, kasi po engineer ako. Kanya, hindi po ako Englishero. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 19. Basahin ko po verse 1. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo pero may malubhang sakit sa balat. Okay na sana yung linyahan Matapang siyang sundalo. Kanya lamang may pero may sakit sa balat. At hindi lang basta sakit, malubha na yung kanyang sakit. Sa ibang translation, maliwanag po yung pagkakasulat ng kanyang sakit. Ito po ay ketong. Now, have you ever imagine na sarili mo lang pag nasa harap ka ng salamin, sinasalamin mo yung sarili mo, may mga bagay ka bang tuwang-tuwa ka? Burikeni. Burikeni. Alike burini. O, balitan natin yung sequence. Pag nasa harap ka ng salamin, ano ang nakikita mo? Yung gusto mo sa mukha mo o yung ayaw mo sa mukha mo? Alin ang mas nauuna? Sa tingin mo? Yung ayaw mo. Halimbawa, yung ilong mo medyo nadaanan ng pison, di ba? So, kapag nagsasalamin ka, medyo ayaw mo yun. Kapag halimbawa, ikaw yung ipinaglahi sa duhat, pastor, hindi sa duhat, sa pusit lang. Yan. O kaya sa dinuguan. So, pag nagsasalamin ka, sasabihin mo, kahit ilang glota tayo ng kainin ko, di ka magbabago. Tama? Bakit po kaya mas una nating napapansin yung ayaw natin kaysa gusto natin? Kasi kung yung ayaw natin, napalitan lang ng gusto natin, you're perfect already. And because you're perfect, you won't be needing God. Ladies and gentlemen, in life, bagamat nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis, meron pa ring bagay sa buhay natin na minsan gusto nating palitan. And this time around, ng ating bida si Naaman, okay na siya. General siya ng Aramaic
Ano, yung mga Aram. And also, matapang siyang sundalo. Kaya lang, meron siyang ketong sa balat. Hindi perfect. And you know what's the reason why? Because our being can only be perfected when we are one with God. And the very reason na may kulang tayo sapagkat ang kapunuan natin ay walang iba kundi ang Diyos. At kung ano may mga kulang sa atin, nagpapahayag na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Aren't you glad na ang Diyos ang kapunuan natin? Aren't you glad kung ano may yung kulang sa atin, nagiging secure tayo sa Panginoon? And much more, when you know that God loves you, no matter how you look, still you are confident and secure in the love of God. Amen. Yun po yung nakakatuwa sa Diyos. Pag mahal, naramdaman mong mahal ka ng Panginoon, you will never feel insecure. However, sa kwento natin ngayon, itong si Naaman ay may ketong sa balat. Na pagtatagumpayan niya yung mga digmaan. Close sila ng hari. Kaya lang, merong kulang sa buhay niya. He was suffering from the pain because of his skin. Kaya kapatid, aanin mo ang tagumpay na matagumpay ka, meron ka namang karamdaman sa katawan. Gusto mo ba yun? Matagumpay ka nga, masakit naman ang iyong rayuma. Matagumpay ka nga, meron ka namang gout. Ang sakit maglakad. Sumihiyaw ka pa sa sakit. So, anumang success, anumang kalagay mo sa buhay, when you're not well, life is not that well. Tama, mali? Pagpapatuloy ko lang po sa verse 2. Noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. You know what's amazing? Sa verse 2, yung dalagitang nabihag, nung nandun na siya sa bahay ng kanyang amo, nakita niya yung kanyang amo si Naaman may sakit sa balat. Alam niyo, boldly, she declared, without hesitation, without reservation, sinabi niya, kung makikipagkita lang ang amo kong lalaki sa propeta na Samaria, pagagalingin siya. Walang reservation. Ang isip ng bata, nung dalagita, she was confident. She was sure that there is healing available when Naaman go and see the prophet in Samaria. That's boldness. Amen. Pwede mong lapitan ng isang tao kung meron ka manampalataya ka sa Diyos, ikaw ay tatanggap ng himala. And this young lady was so bold in declaring that the prophet in Samaria is able to heal him. Wow! Galing nun ah. Hindi ko alam kung kaya niyo yun. Oy, masakit ka? Tara, munta ka kay simbahan mi. Manalangin ta mo. Galing ka. Agyo yung sabihan ta. Can you do that? If you have some friends, nakakilala mo may karamdam, dali nyo rito next week. We will pray for miracle. But you keep praying that God will build our faith for the miracle. Verse 4, pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya, ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel. Kaya umalis si Naaman, may dalang regalo na 350, 350 kilong pilak, 70 kilong ginto, at 10 pirasong damit. Ang kagandahan ng damit, may tatak Versace. Ito ang mensahe ng sulat na dinala niya sa hari.
Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Verse 7. Pansinin niyo mabuti. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit, hindi ang sulat. Galing, no? Tanungin niyo ako, bakit hindi yung sulat ang pinunit, bakit yung damit? Tanungin niyo ako. Secret. Kulitin niyo ako. Because in the Old Testament, the parchment are actually made of leather. And clothing are easily torn than the leather. Kaya mas madaling punitin ng damit kaysa sulat. Trivia. Sa inyo lang yan, pang third service ko sinabi. Kaninang umaga, hindi. Mapalad kayo. Pinunit niya ang damit niya at sinabi, bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat para pagalingin? Diyos ba ako? Oh, galing na. Am I God? May kapangyarihan ba akong para pumatay at bumuhay? Gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away. Biruin po niyo, pinadala yung tauhan, umihingi ng tulong para pagalingin. Ang basa ng hari, nakikipaghamon ang hari ng Aram sa kanya. Verse 8. Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang damit mo? Sayang, Versace pa naman. Papuntahin mo sa akin ang taong yan para malaman niya na may propeta sa Israel. Have you noticed twice again? Kanina sabi ng dalagita, papuntahin mo sa Samaria para malaman niyang may propeta. Ngayon ang sabi naman po ni Eliseo, papuntahin mo dito para malaman niyang merong propeta. Bakit? Ang alam lang kasing puntahan ni Naaman ay yung hari. Hindi niya alam ang address ng propeta. Bakit po mahirap hanapin ang address ng Diyos? Sa life group na lang, ang hirap magyaya eh. Sa simbahan pa. Pero hindi nahihirapan magyaya sa Marquee, sa SM, sa sinihan, sa diskohan, saan man. Pag mayroong highball, mayroong walwal. Malapit na naman po yung October dyan sa may Angeles, sa Balibago. Kahit hindi ka invited, pupunta ka. Pero pag in-invite ka sa simbahan, mahirap. Kaya hindi alam po ni Naaman yung address. Mas madaling hanapin ang address ng palasyo kaysa simbahan. Sabihin mo sa katabi, tama ba yun? Sagutin mo, tama. Amen. Alin kaya mas marami? Ano? Ang pumupunta sa simbahan o sa sabungan? Sa tingin nyo, alin mas madami? Sabungan o simbahan? Sabungan? Okay. Pag pumupunta kayo ng simbahan, may dala ba kayong Bible? Hindi, di ba nakakahiya? Pero yung mga sabungero, may dalang manok, di man nahihiya. Parang baligtad, no? Pero ano po ba ninyo sabing ganun? That he may know that there is a prophet in Israel. Why? Because when there is a prophet, there is a God who sent the prophet. And if you will know the prophet will point you to the God whom he is serving. Amen. Gusto ko malaman po ninyo no? Bakit kinakailang ulit-ulitin para makilala nilang merong propeta sa Israel? Now, during this time, apostasy and backsliding is the game in the town. At ang mga propeta, pinapatay pag hindi nagsasalita ng tama na aayon sa kanilang pandinig. Pag hindi nila nagustuhan yung sinasabi ng propeta, pinapatay nila yung propeta. Kailangan ng propeta, mag-prophesy lang siya ng something na gusto nilang marinig. Pero itong si Elisha, sabi niya, para malaman mong may propeta ang Diyos sa Israel. So therefore, itong propetang ito, hindi siya pipitsugin. He speaks the truth and preaches the truth.
Next page, next verse. Kaya umalis si Naaman, sakay ang mga kabayo at karwahe niya at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Finally, natagpuan yung bahay ni Eliseo using Google Map. Natagpuan din. Verse 10, nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan, lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. So, pagpark ng karwahe sa labas ng pintuan, sabay ang sabi po ni Eliseo, Gehazi, may bisita sa labas, sabihin mo, maligo sa Jordan 7 beses, mabaho siya. Tingnan natin yung kasunod na verse. Kasi sabi yung pag naligo siya ng 7 beses, gagaling siya. Verse 11. Now, ladies and gentlemen, mga kapatid ko sa Panginoon, if there is an announcement, yung malubha mong karamdaman ay gagaling, good news yun o hindi? Talaga? Talaga? Malubha itong si Naaman ang kanyang karamdaman. Ilang beses na nating mabasa na malubha yung sakit niya sa balat. At ang sabi po ng man of God, dip yourself 7 times and you will be healed. Now, when you are that in trouble physically and somebody will pronounce you will get healed, is that a good news or a bad news? Laksan nyo naman ng konti. Okay dito, ano yun? Good news o bad news? Parang, news. Parang hindi kayo kumbinsido. Good news o hindi? Good news. Good news. Tingnan natin yung reaction po ni Naaman kung good news ba talaga. Verse 12, sabi niya, verse 11 muna, verse 11. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sinabi niya, akala ko. Kalabitin mo yung katabi, sabi sa kanya, akala niya. Yan, ano? Talagang lalabas siya at aharap sa akin. Ba? Matinding expectations. Sabi niya, akala ko, lalabas at aharap sa akin. Ito pa, sabi niya, iniisip ko na. Yun. Sino rito yung may naisip na kapag bago pa man siya pumunta sa kanyang panalangin at gusto niyang gumaling sa kanyang karamdaman. Pero bago siya nanalangin, meron na siyang naisip na mangyayari. Come on. Di ba? Sabi niya, iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Grabing expectations. Wow, solid siya. Sabi mo sa katabi, akala niya lang yun. Sino rito sa inyo na pag lumalapit sa Diyos, akala niyo kayo ang Diyos at siya ay katulong niyo at kaya niyo siyang utusan? And you know, sometimes we are like that. We are asking God to do something na tila bagang tayo ang Diyos at siya yung alipin natin. Dahil meron tayong maling akala at maling iniisip. Ito po yung problema sa atin. Tuloy ko lang, parang masarap magbasa. Diba, ang ganda-ganda, no? Akala ko kasi lalabas at kakausapin ako eh. Iniisip ko lang, tatawag sa panalas, magpipray siya. Ura, bara. Parang buri na yata. Abush.
Nagtataka si Renyo, bakit ko daw alam? Siyempre, nung bata kami, merong larong ganon. Kasi ganun panahon nyo, Super Mario lang eh. Kami ganun na. Di ba? Ano? Mga 20s, 30s, kasi edad ko. Pag 50s ka na, Super Mario lang. Can you just imagine? Alam nyo, di ako makapag-move on dito. Yung tawang-tawa ko. Kasi bakit? Alam nyo, ganito minsan ginagawa ko eh. Yung pag may kailangan ako sa Diyos, parang inuutos ako, Lord, ay umipo ka ng mga tao, ganito, Lord, may project kami, blah, 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 Lord. Siyempre, hindi mo naman gagawin yun kasi nasa isip mo lang yun eh. So, ang gagawin mo, luluhod ka, Lord, kausapin po nyo ako kung anong gagawin ko. Amen? Pero minsan, bago ka manalangin, lumuhod, yung utak mo, ang dami ng maling akala, ang dami mo nang iniisip. Mas pinangungunahan mo ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ay, hindi ako ganyan. Si pastor lang yan. At saka si Naaman. Sino yung kaklase ko dito na minsan mas inuunahan pa nating mag-isip na kung anong gagawin ng Panginoon bago tayo manalangin? Sinong guilty? Sabi mo sa katabi, siyempre tayo. Mag-e-exam ka, magbo-board exam ka. Siyempre, you don't know anything about the exam. Pero yung may naisip ka na, sana ganitong lalabas. Sana ganitong exam. Sana ganitong exam. May naisip ka na eh. At nung hindi yun ang exam, ay, rugo. O, di kayo paano hindi? Patay. Amen. I cannot just go with this without my imagination flying. Ang tanong ko, bakit kami ganito? Do you know that this story was written because it represents who we are? The only problem is, our sin is not having a leprosy. But do you know that leprosy is a picture of sin? At unti-unti tayong kinakain ng kasalanan. Verse 12, ang mga ilog sa Habana at Farfar sa Damascus ay mas mabuti kaysa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako doon lumubog para gumaling? Kaya umalis siyang galit na galit. Kanina nagdadabog lang, ngayon galit na galit na. Pa-level up yung kanyang disappointment. Why? Dahil meron siyang maling akala. In our lives, when we pray and God do not answer the way we think, we feel disappointed and we feel frustrated. At sinasabi natin, maglingkod ko na ako mangkekagino. At para bagang ang ginagawa natin ay sinisisi pa natin ang Panginoon. At alam niyo po ba, nagdabog na, nagalit na, ang matindi pa, aba, tinuligsa pa yung mga ilog. Nanlait pa. Sabi niya, mas magaganda yung ilog sa Habana at Farfar. Bakit hindi na lang ako doon? Hindi yun ang utos ni Lord eh. Amen. Ay Lord, baling born again. Basta mapogi mo, okay na ako. Tingnan natin. Yung iba po non-negotiable. Lord, di na baling pogi at mabait. Basta committed sa'yo, okay na. Di na baling mabait at pogi. Ang mahalaga daw, committed kay Lord. Kapatid, yun na lahat ang hanap mo eh. Pero alam niyo po ba mga kapatid, gusto ko lang maintindihan ninyo. When God says something, do not insist what you want. God's way is better than your ways. God's thought is better than our thoughts.
And therefore, if we trust God fully, He knows what He is doing for us. Amen. Alam ng Diyos kung papaano niya tayo tutulungan at gagawa ng solusyon ang ating mga kinasadlakan. Sabihin mo siyang katabi, alam ng Diyos. Pero si Naaman po nagmamarunong-marunungan eh. Pero may katapat siya, verse 13. Sabi nga nun, pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may pinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin niyo ito? Pero bakit hindi niyo magawa ang sinabi niya na magugas at gagaling kayo? Sabi ni Naaman, I'm scared of the water. Aba, takot palang maligo, di marunong mag-swimming. O ayaw mag-swimming talaga. You know, it was a rebuke. Kidding aside, it was a rebuke. Nilapitan siya ng mga katulong. Sabi niya, kung mahirap, gagawin mo ba? Eh, yung madali nga, di mo magawa eh. Hala, lublob. Sabi ni Naaman, opo. Sabi ng verse 14, kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Hordan at lumubog ng 7 beses. Ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos, gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat gaya ng balat ng sanggol. Wow! Amazing! Hallelujah! Pagkatapos bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos, tumayo siya sa harap ni Eliseo at sinabi, ngayon napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. Sumagot si Eliseo, sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi ako tatanggap ng anumang regalo. Pinilit siya ni Naaman na tanggapin ang regalo pero tumanggi siya. Sinabi ni Naaman, kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang ako ng lupa na kayang dalhin ng aking 2 mola at dadalhin ko sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinunog at iba pang mga handog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Let me pause for a while. May dala siyang 350 kilograms of silver, 70 kilograms of gold, and 10 pieces of clothing. How much does that cost? I think it's more than $1 million. Bakit siya willing magbayad ng milyon? Alam po ninyo, your people are willing to spend their wealth in order to get health. No matter how costly and expensive it is, for so long that you will get healed and be cured and be restored, you are willing to pay the price. As long as gagaling ka sa iyong karamdaman. Tama? Now, Naaman is paying the full price. Ang sabi po ni Eliseo sa kanya, sumusumpa ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap niyan. What's the message? God's miracle are free because they are God's gift to humanity. Listen, healing is a God's gift to humanity. God is willing to heal people without a cost. Can you get it? Kaya gusto kong maintindihan niyo yun. If you come to God for healing, it is without a cost. At ang sabi po ni Eliseo, habang buhay ang Diyos, hindi ako maniningil, hindi ako tatanggap. Bakit? Because healing is God's gift to humanity. Sabi mo sa katabi, Amen. Hallelujah. And then, nung sabi po ni Eliseo na hindi siya tatanggap, alam niyo, napakaganda no? Pumunta sa lugar na yun si Naaman para malaman niyang may propeta. Alam niyo, hindi lang propeta ang natagpuan po ni Naaman. Sa katunayan, bago natagpuan ni Naaman si Eliseo, meron siyang natagpuan na nauna. Guess who? While in the Jordan River,
dipping 7 times. On the 7th time, he rose up from the water and noticed that his skin is healed. My imagination is flying all over the scriptures. And you know who's there? In Jordan River? Do you know, guess who's there? It was God. Healing and cleansing Naaman. That's why nang bumalik siya kay Eliseo, that's the first time na na-meet niya si Eliseo. Pero una niya nang na-meet si Lord in Jordan. Bakit? Sa Habana, sa Parpar, walang Diyos. Nasaan? Sa Jordan lang. So when God say something to you to go in that place, never hesitate, because before you go to that place, God is already waiting for you there to do a miracle for you. Hallelujah. Do you get it? Naaman's idea in Habana and Parpar, there is no miracle there. There is beauty. There is something scenic, but there is no miracle. In Jordan, hinamak niya, pero may Diyos doon na kayang magpagaling. Ano mang karamdaman, meron ka. So listen carefully. When God asks you to do something, huwag ka nang magdabog. Huwag ka nang magalit. Pangit man yung lugar na pupuntahan mo, pero nandun ang Diyos. Why do I know that? Alam ko po yan, bakit? Nung unang sabihin sa akin ng Panginoon, Mark, manalakad kang ministry, king magalang. Sabi ko, Lord, kaya buring magalang, mabulok ya. Kasi during those time, nung araw, nung panahon na yon, pag alas 5, nandiyan ka sa patio, wala nang jeep pabalik ng Angeles. Potang mumuli ko kaya kami nga mag-tricycle ko mong pauli. Manibat kaya nang kaking nang minuna kanita. So I don't like magalang. But God gave me a dream. That God will start a church. The biggest church in Magalang will be this one. So I pray and pray and pray and said, sabi ko sa Panginoon, Lord, I finally says, listen, when God says something to you, obey Him. Why? Because before you go to that place, He was there waiting for you because God had prepared a miracle for you. Remember, si Abraham at saka si Isaac, sabi ng Panginoon kay Abraham, go and worship me by offering your son Isaac. And because Abraham is a man of faith, he never hesitated, he never questioned God. He just packed his woods, brought his son, brought a knife and a fire. As they walk around, Isaac asked his father, Dad, we have the wood, we have the fire. Where is the lamb that we will be offering? What's the answer of Abraham to Isaac's query? Ang sabi po ni Abraham, God had prepared one. God will provide. Isn't it? And then, when Abraham is about to kill his son, anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, don't kill, don't harm your son. Now I know that you love me more than your son. And when Abraham lifted up his eyes, he saw a ram. And then he picked him, and God revealed himself. In the mountains of God, there is a prepared blessing for you. Sa Tagalog maganda sa bundok ni Yahweh, may nakalaan. Saan nakalaan? Doon sa lugar na itinuro ng Diyos. So if you don't go to the place where God appointed you to go, you will miss your blessing. Amen. Amen. So many times, ito pong si Naaman went to the wrong place and he went to the wrong person.
Ang sabi sa propeta, nagpunta sa hari. Ang sabi sa Jordan, nagpunta saan? Gusto niya sa Parfar at sa Sabana. Sa Jordan pinapupunta. My friend, you will miss your miracle if you go to the wrong person and if you go to the wrong place. Because God has already prepared His blessing into that place wherein He commanded you to go. Bago ka pumunta doon, may nakalaan ng para sa iyo. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Sige po, palakpakan natin si Lord. Siguro matatapos ako sa preaching ko alauna. After that, because Naaman encountered God in Jordan River, sabi niya, magsimula ngayon. From now on, I will never serve other gods. I will only serve the God of Israel. Merong kaagad commitment. Kayo ang tagal nyo nang na-encounter ang Diyos, wala pang commitment. Life group lang, di makapag-commit. Mag-process lang, di makapag-commit. Itong si Naaman, pagkatapos niya na-encounter ang Diyos, nag-commit agad siya. Sabi niya, hindi na ako sasamba sa ibang Diyos. Sa Diyos na lamang ng Israel. What a commitment, my friend. God is saying to us this morning, what are we doing? Let us commit to the God who called us. Why? Because when we follow Him, there is a miracle awaiting for us. Verse 18, sabi niya, pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Remon para sumamba. Dapat lang nagawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhod din ako roon. Sinabi ni Eliseo, umalis kang payapa. After the miracle, after the commitment, peace reign in his heart. Peace is greater than any achievement. Peace is greater than any healing. Peace is greater than any clothes. Peace is greater than any money you can ever have. Because you can have money but not peace. Amen. The greatest thing that we can have in life is that we have peace. The peace of God reigning in our heart. Yes, nagalit minsan, nagdabog minsan, pero this time around, He is at peace. Amazing, isn't it? Now, mabilisan lamang. I'll give you some hindrances why we miss our miracle. The first thing that I would like to share with you is that unbelief. Jesus made a remarks that unbelief is a major hindrance for not receiving a miracle from God. Matthew 13:58. Now, He did not do many mighty works there because of their unbelief. Prior to that verse, ang sabi niya, a prophet is without honor before his family and town. Hindi daw ginagalang propeta sa harap ng kanyang pamilya at mga kababayan. Kaya hindi siya nakagawa ng maraming himala sa kadahilan ng kawalan ng pananampalataya. Matthew 17:20. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. How much faith? Small. Nothing too small. Pag meron ka nun, nothing will be impossible for you. How much faith? As big as mustard seed. It's either you have or you don't have at all. Yun lang po ang ibig sabihin ng Panginoon. Again, it's either you have faith or you don't have any faith at all. If you have faith, even small, like seed of a mustard, it can do miracle. At ang sabi ng Panginoon, nothing is impossible. Nothing will be impossible for you. What a powerful verse. Mark chapter 6, verse 5 to 6. Now he could do no mighty work there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. He went about the villages
in a circuit teaching. Mark 9:24, immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. The very reason we miss God's miracle in our lives because of unbelief. Sabi mo sa katabi, unbelief. How do you know that people in the church do not believe God? Ang sabi ng Panginoon, pag may karamdaman ka, tawag ka ng elders of the church. Pag may karamdaman, sinong ginagawang una? Tara, takbo tayo sa doktor. Tara, takbo tayo sa mananawas. Tara, takbo tayo sa albularyo. Kailan naging una ang Panginoon pag meron tayong kailangan? Why? What was the reason? Because of unbelief. May God forgive us of our unbelief. God can do exceedingly abundantly above all that we ask or think. But who limits God? It's our unbelief. Limits the God who can do all things. Because God will only do what you believe Him to do. That's why God told us to pray. The other reasons why receiving that miracle, I have mentioned a while ago, going to the wrong person, the king, a politician, and wrong place. Gusto niya sa far-far. Walang miracle dun. Bakit hindi yun ang utos ng Diyos? Hindi dapat sa hari, bakit? Sa propeta ng Diyos. The very first reason why you miss your miracle, because you're going to the wrong person and to the wrong place. Why don't you come to God? Ano sabi ng Panginoon? James chapter 5 verse 14, mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno ng iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. And the last part, ang sabi niya, the fervent prayer of the righteous man availeth much. Sa ibang translation, the effectual fervent prayer of the righteous person availeth much. So, the first reason is, aside from unbelief, is going to the wrong person or going to the wrong place. Never expect the wrong person to love you the right way. Ang sabi po ni Anand Thakur. Never expect the wrong person to love you the right way. If you fall in love with the wrong person, you will suffer for the rest of your miserable marriage life. And that's not a joke. So ladies, be careful. You better listen to God or pay the consequences of disobeying the Word of God. Number 2, preconceived idea. Napag-usapan natin kanina, akala ko kasi lalabas siya at kakausapin ako. Iniisip ko kasi mananalangin siya at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa balat ko at gagaling ako. Can you just imagine that? Mas magaling pa siya sa Diyos. Pinangungunahan niya ang Diyos. How many of us, when we are in trouble, mas magaling pa tayong mag-isip ng paraan kaysa Lord? And sometimes, when wala na talagang ibang choice, wala na ibang matakbuhan, tsaka lang natin naaalala na may Lord pala. Alam nyo, tahimik tayong lahat kasi guilty tayong lahat dito. At kinakausap tayo ng Diyos na magsisi na. Preconceived idea. Bago ka lumapit sa Panginoon, meron ka ng idea kung ano ang dapat gawin ng Diyos. At ikaw dapat ang masunod kahit siya yung Diyos. Kasi may naisip ka na magandang paraan paano ka gagaling. Paano haayusin ng Diyos ang sitwasyon mo. Correct.
Ganyan si Naaman. Meron siyang preconceived idea. And you know what? Preconceived idea is logical notion that closes the door for faith. It shuts faith because all we have is a logical notion and we are blinded by it because of preconceived idea, my friend. Lastly, oras na po kasi. You know what? Pride. Ang sabi niya, nagdabog siya, sabi ganon. Mas mabuti pa dun. Hindi siya maka-dip sa Hilog Jordan because of his pride. Because he felt entitled na dahil general siya, matagumpay siya, entitled siya sa first-class amenities. Si Lord, meron siyang idea, para tanggalin ko yung yabang mo, dito kita ilulublob. Umuwi sa kanila without even getting healed. Sinalubong siya ng kanyang amo at ng kanyang alipin. Sabi niya, Amo, boss, kung mas mahirap ang ipinagagawa ng propeta, gagawin mo ba? Sagot ng katulong, I don't think so. Yung madali nga, hindi mo kayang gawin. And Naaman realizes his arrogance. Anong ginawa niya? Sumakay muli at pumunta sa Jordan River and he dipped himself. How many times? 7 times. Now listen. Walang himala hanggang hindi ka nagpapakumbaba. Tandaan mo yan. Bakit? Kayang kapampangan po masantingi eh. Kayang kababan ating kanawan. Ang sabi po ng Bible, God gives grace to the humble but resisted the proud. Grace will run after the humble, just like the water will come down to find the lowest elevation. The humble will receive a miracle. Why? Dahil doon po patungo lahat ng biyaya ng Diyos kung nasaan yung mababa. May nakita na ba ho kayong tubig na umaakyat? Umaakyat kung pressurized. Pero by gravity, ang tubig, hahanapin niya yung pinakamababa. At kung nasa ng mababa, doon lang siya magdudwell. Even the grace of God will always find the humble. Kaya mga kapatid, minsan pa, walang himala kung walang pagpapakumbaba. Gumaling po siya, na-realize niya, and then, binalikan po niya yung kanyang man of God. At nangako siya, sabing ganoon, kung hindi ka rin natatanggap, nangangako ako sa iyo na hindi na ako muling luluhod pa kanino pa man. And go in peace. And you know what? Mapayapang umuwi itong si Naaman. Kanya lamang merong katulong si Eliseo, nagahaman. Bagamat ang pangalan niya hindi Naaman, pero siya ang gahaman. Meron siyang kagahamanan sa puso. Sabi niya, hindi ako papayag. Sumusumpa ako sa Diyos na kinakailangan makukuha ko yung mga dala niyang mga regalo sa amin. Hinabol niya at nagsinungaling. Sabi niya, may mga propetang dumating na kailangan nilang tulong ninyo. Akin na yan. Tinago niya yung mga regalo. Tinanong siya ni Eliseo, sabi niya, Gehazi, saan ka nang galing? Ay, dyan lang po. Ang sabi po ni Eliseo, hindi mo ba alam na kasama mo ako nung kinuha mo yung mga regalo? At that moment, yung ketong na nawala sa balat ni Naaman na ilipat sa balat
ni Gehazi at nadamay pa ang kanyang pamilya. That is very saddening. Aside from unbelief, wrong person and wrong places will make you miss your miracle. Preconceived idea will make you miss your miracle. Pride and arrogance will make you miss your miracle. And finally, Isaiah 59 verse 1. Makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. Ang iyong mga kasalanan ay siyang naglayo sa inyo, sa Diyos, at yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Sa English, maganda po siya. Sabing ganon, hindi bingi ang kanyang tenga. Hindi maiksi ang kanyang kamay para hindi kanya maabot. Kaya lamang, merong makapal na kasalanan ang nasa pagitan natin at ng Diyos. Kaya hindi niya magawa yung kanyang gustong gawin sa buhay natin. Mga kapatid, there are 5 major hindrances that I have discovered from the Bible that we miss our miracle. Unbelief, wrong person, wrong places, preconceived idea, pride and arrogance, and finally, our sinfulness and transgression. But ang sabi ng Bible, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us all our sins and to cleanse us from all our wickedness. God is a forgiving God. God is a cleansing God. God is a restoring God. Why don't you come to Him and say, Lord, I'm sorry, I make a mess. And God will meet you where you are. Let's pray. Father in heaven. Thank you for joining us. If you enjoyed this message, take a minute to like and share this video and page and subscribe to our YouTube channel. Also, mention your friends and loved ones. And if this ministry greatly impacted and touched you, and you would like to partner with us, you may check the following accounts on the screen. Thank you for watching and see you again on our next video.